Another day, another pagod na naman. At for today's video, magbubuhos kami. Ibubuhos na namin ang sama ng loob namin. Paglabas ko nga dito sa gate ay mataas na naman itong tubig. Pang adult pool na naman. Naglakad na nga ulit ako papuntang highway para abangan yung service. Dala-dala ko nga dito yung baon kong kalabasa kasama na ang rice cooker. Dadala na nga din kami ng ulam o kaya nagluluto kami sa site para makatipid. At naalala ko nga ay may binili pala kaming pangsutanghon na ulamin ngayong araw. Pagdating nga namin dito sa site ay chinek ko na agad yung mga papabuhusan namin ngayong araw kung okay na. Para makapagpabatch ako ng maaga at maaga kaming matapos. Itong ibang hagdan nga ay binabakalan pa rin hanggang ngayon. At ihahabol nga namin yung forma ng stiffener column para maisabay namin sa buhos. Kailangan nga namin itong mahabol para makapag-plastering na kami dito sa labas. Ihahabol na nga din namin itong mga hagdan at pati na itong slab na naiwan namin na hindi nabuhusan nung nakaraan. Magla-lunch break na nga din at kailangan na namin magluto. Ang ulam nga namin ngayong araw ay mackerel with tomato sauce na may kasamang Chinese noodles at onion. Palagyan nga din namin to ng pampalasa. Sarap. Siguradong masarap to kasi nakalagay sarap. Kumukulo na nga din to at nilagyan na ng pepper. Niloloko ko nga din si Jinko at baka lagyan na naman niya na tulong suka kagaya kahapon asim kilig. Naluto na nga din itong ulam namin at kakain na kami. Katapos nga namin kumain ay kinain namin yung sampalok na dala ko galing sa palengke. At ito pala ang makakapag-asim kilig sa amin ngayong araw. Pagkatapos nga kami pakalikin ng sampalok ay sabi ko bubili na lang muna kami ng timba para magamit para dito sa buhos. Bago nga kami pumunta sa bilihan ng timba ay dumaan muna kami dito sa Boybuko. At nalito-lito pa nga si ate sa order ko. Dito nga din kami lagi bumibili sa bukuhan na to. Fresh na fresh kasi yung buka nila, parang ako. Nani? Pagdating nga namin dito sa bilihan, ay tinanong muna namin yung presyo. Nung narinig nga namin yung presyo, ay sabi ko, ikot na lang muna sa kabila, tanong muna dun sa kabila. At tawang-tawa nga kami at nahuli pa kami ni kuya. Bago nga kami bumalik ng site, ay dinaanan namin yung iba naming materyales na pipick upin. Ilang buwan ko na nga din hinihintay ito at sa wakas dumating na din. Nagsimula na nga din kami magkarga para makabalik na kami sa site. Pagdating nga namin ng site ay nakapagsimula na silang magbuhos. Madami-dami nga din tong bubuhusan namin ngayong araw. At sigurado akong marami na namang absent bukas. Nagsimula na nga din mag-finish dito sa slab na isa na nabuhusan na nila bago pa ako dumating. Sobrang sipag at bilis na nga na naman ng mga trabahador namin ngayong araw. Kaya sabi ko ipagluluto namin sila ng tinola. Magluluto kami ng tinola pero hindi ako kasama. At baka maging sinigang pa yan kapag ako ang magluto. Madami-dami pa nga itong bubuhusan namin, hindi pa kami nakalahati. Kaya nagsimula nang magluto itong mga chef namin. Ay, chef pala. Sinangkot siya na nga din yung manok hanggang magmantika ako. Ay, yung manok pala. Medyo mabilis-bilis nga din itong pagbubuhos namin dahil naka-direct pouring. At dahil kung hindi, baka titilaok pa yung manok na niluluto namin. Sinabay na nga din namin itong mga stiffener column para mabuhusan na din. Dito pala sila nagluluto para kami nagka-camping. Pagpunta ko nga sa CR ay natuwa na naman ako. Kaya napasayo tuloy ako, panis ang mga pogi, pasasakin ng dating. Pagalik ko nga ay nakalipat na sila, itong slab na din yung binubuhusan nila. Parang bumibili sila kasi naaamoy na nila ang tinola. Pagtingin ko nga ay kakasimula pa lang din pala nila. Malapit na nga ding matapos at malapit na din kaming kumain. The best part. Iyak na nga din tong electrician namin dahil mag-isa lang daw siya. Pero okay lang yan, dalawahin mo na lang yung sabaw mo mamaya. Pagbalik ko nga ulit ay nakalahati na nila itong slab. Dito naman sa kabila ay natataranta na silang magbakal. Sa sobrang taranta nga nila ay nagtawag na sila ng rescue, si Doggy. Tataka nga akong bakit nandito siya at gabi na. Akala ko tutulong siya, naaamoy niya lang pala ang tinola. Habang hinihintay nga namin yung tinola, nagluto muna ako ng kikiam. Para may ambag naman ako sa pagluluto. At ready na nga din itong ulam namin at nakapagtakal-takal na sila para maipamigay sa workers. Nang madali na nga din kami kumain at gutom na ang mga bulatin namin sa tiyan. Pagkatapos nga namin kumain ay pinipinish na namin itong binuhusan namin. Nag-iwan na nga lang din ka pala kami nang magpipinish at uuwi na kami. Mag-send na lang sila ng picture with matching selfie. Nagpahatid na nga ako at ibababa pa namin yung mga gamit sa staff house baka mawala. Yun lang, bye!